Breaking na breaking news mga kababayan. Nako po, mga kababayan. Napakaraming mga congressman ang nag-withdraw na dito sa pro-impeachment ni Luistro. Kulang na ang bala ng mga congressman na ito, mga kababayan ko. Hindi po umabot po sa kanilang ine-expect na boboto ng yes sa pro-impeachment ni Inday Sara. So ngayon mga kababayan, naninilikado ang grupo ni De Lima at ni Luistro. Iilan na lang po sila mga kababayan na pro-impeachment. Lahat po pumalag. Kulang na para umabot po sa Senado. Mga kababayan, ito po ang breaking news po natin. Lawmakers who reportedly withdrew as authors of the House resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Nako mga kababayan, napakarami. Madadagdagan pa ito, mga kababayan ko. Bakit kaya sila nag-withdraw? Ano kaya ang kanilang mga dahilan? Nako po mga kababayan, sino-sino ba ang mga ito? Bago natin i-play yung video na ito, nako po si Luistro, hindi maipinta ang muka. Na-stress na mga kababayan. Hindi naaabot sa Senado. Tila si Tito Soto nalungkot din. Tila na-depress na din mga kababayan ang itsura. Hindi na maipinta ng Bombay. Nako po mga kababayan ko, delikado. Ito po yung mga itsura nila mga kababayan ko. Sino-sino ba sila? Ayun mga mambabatas. Tumiwalag bilang co-author laban kay BP Sara. Nako po mga kababayan ko. Matindi po itong laban na ito. Napakasakit Kuya Eddie. Ito po ang sinabi dito mga kababayan. Ayan mga pumalag kay Kong Luistro. Halaka mga kababayan ko, nagsipalagan na. Breaking mga mambabatas. Tumiwalag bilang co-author laban kay Inday Sara. Manila, nananatiling kulang pa rin ang suporta para maabot ang kinakailangang 1/3 vote sa Kamara upang maipasa sa Senado ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte matapos umatras ang 15 mambabatas bilang mga orihinal na may akda o co-author ng resolusyon isang linggo bago nakatakdang plenary vote. Naku po, kawawa naman si Luistro. Talagang napamulagat na lang sa lungkot. Ayon sa mga ulat mula sa House Committee on Justice, mayroong 2 bersyon ng resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte na lumabas kamakailan. Sa unang draft, nakasaad ang 43 lawmakers bilang mga may akda na pinangunahan ni Batangas Rep. Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Subalit sa sumunod na bersyon, inalis ang pangalan ng 15 mambabatas. Nako po, kawawang Luistro at De Lima. Nataranta na, naging aburido na. Sa unang draft, nakasaad ang 43 lawmakers bilang mga may akda na pinangunahan ni Batangas Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Subalit sa susunod na bersyon, inalis ang 15 mambabatas. Kabilang sa hindi na isinama sa revised draft ay sina Rep. Mauricio G. Domogan, Jennifer A. Lagbas, Jose C. Alvarez, Aniela Bianca D. Tolentino, Emigdio P. Tanwatco III, Loreto S. Amante, Emerson D. Pascua, Bier Rodriguez, Chino Miguel D. Almario, Yevgeny Vincente B. Emano,
Arnan C. Panaligan, Wowo Fortes at Hil Kabarangay Junior Acosta. Sa kabila ng mga pagkatras, tumaas naman ang bilang ng mga sumusuporta matapos madagdagan ng 55 bagong mambabatas sa ikalawang bersyon ng resolusyon. Kabilang dito sina Reps King George Leandro Antonio Bicolyantes, Ana York P. Bondoc, Micaela Angela B. Swansing, Rene Luis Maria Co, Jose Manuel Tadeo, Chel Jokno, Sara Jane E. Elago, Javier Miguel Benitez at iba pa. Kung nananatili sana ang 15 mambabatas sa orihinal na draft, aabot sana sa 98 ang kabuuang endorsers o 8 boto na lamang ang kukulang upang maabot ang 106 vote threshold na kinakailangan para maipadala ang impeachment complaint sa Senado. Nako po mga kababayan ko, tila naninilikado itong impeachment ni Sara, hindi na aabot doon sa Senado. Kaya si Tito Soto, tila, nako, nanlalamig na ang kamay mga kababayan. Napurnada yung kanyang excitement, excited na excited. Pinawalis, flooring ang flooring ng Senado. Pinapintura pa ata ang pader ng Senado para sa pag-welcome ng impeachment ni Sara. Pero anong nangyari? Tila masasayang yung kanilang toga na umabot ng 500,000. 7,000 ang isa mga kababayan, pero hindi na magagamit ang toga. Kasi nga, doon pa lang sa Committee on Justice, tila pumalag na ang mga congressman. Pumalag kay Luistro, iniwan si Luistro. Nako po mga kababayan, kawawa naman. Ito yung video. Tignan po natin ano ang sinasabi ng video dito. Bakit kawawang-kawawa si Luistro? Halaka, yari na ang nagluto ng pusit. Talagang nakatakda. Tila ang pagputok ng bulkan ay ang senyales ang pangitain na si Sara Duterte ay tuloy-tuloy sa 2028 upang maging Pangulo. Tila ito ang pangitain na maabsuelto talaga sa kaso. Ang pagputok ng bulkan na taliwa sa sinasabi ng mga dilawan at pingkilista na yung pagputok daw ng bulkan ay yun daw ang hudyat o simbolo o sign o signus upang tumakbo daw si Madam Leni bilang Pangulo ng Pilipinas. Sign na daw na taga Bicol ang magiging Pangulo ng Pilipinas, pero kaiba, taliwas po. Parang ito yung hudyat, galit na ang kalikasan kasi sa ginagawa ng mga ito na labag sa batas. Kaya ang pagputok ng bulkan doon ay humuhudyat na si Sara ay maabsuelto at ito ang magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. So ito na ang video mga kababayan ko. Nako po. Madam Chair, The Honorable D.S.J. Suarez. insofar as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, again, I move for the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair. Second, Madam Chair. There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion. What's the pleasure of the Honorable De Lima? Can we add with the attached articles of impeachment? We Because are following the wordings of the rules of impeachment, Yes, which the says attached, setting forth the the articles of impeachment. impeachment. So no need to specify with the attached. I don't think articles of it is impeachment. needed. Thank you. We're following verbatim what is
provided in the rules of impeachment. Is there any objection? Hearing none, then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand. Ayan, sila-sila lang po mga kababayan. Kulang na kulang po sila. Sabi ng mga tao dito, thank you po sa inyo. Hope and pray. Madagdagan pa po kayo to avoid impeachment which on waste of time, money, and efforts for the government and all concerned. Good job mga kong. Naliwanagan ang inyong pag-iisip. Tinahak nyo ang direksyon ng tamang daan. Good job sa inyo, ma'am, mga sir. Hindi kayo nagpabola kay Luistro. Patnubayan sana kayo ng Panginoon. Mga kong, mga sir and ma'am, maraming salamat sa inyo. Ito sinasabi ng mga komento dito. Bear in mind, this congressman doesn't have balls to let the truth come out. Accountability and integrity must be upheld. Sabi You may ni put down your hands. Loretta D. Okay pa naman, all right. Okay pa sa all right, Morales Tining. Oo kasi mauubos kayo, hala kayo. Edwin Bartelimbagan. Mananaig pa rin ang katapatan. Salamat sa inyo. Alam kasi nila ang mangyayari pagdating ng 2028. Wala silang makukuhang boto. Sabi ni Sweet Myra Almares, 15 lang. Ibig sabihin, kakaunti na kayo kasi 360 ata congressman. Halaka. Kundi nagbago, talo na sa eleksyon. J. Madrid. Dindo Gabona, dapat Let nga... it be placed on the record that Ayan, mga kababayan 55 out of 55 O yan, out of 55 daw. Naku po, mga kababayan ko, ito lang yung bumoto, 55. justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. O yan, mga kababayan, unanimously approved. Pero kulang na kulang sila. It's shame, Senator Amy. Humiling na maglabas si, nako, eto na mga kababayan, Attorney Salvador Panelo, Legal Counsel for Vice President Sara Duterte. Halaka. Mga kababayan ko, eto na ang sinasabi natin. Nadidinig na mga dasal ko. Thank you, Lord. Aba. Sabi ng mga tangalista, hindi nila kababayan, ito ay kulang kababayan. Kulang perwistro dito. Hindi aabot sa korte ni Tito Soto. Dito pa lang sa Kongreso, binitay na ang impeachment, mga kababayan ko. Nakakahiya. Tingnan nyo po ang mga komento ng taong bayan. Tuwang-tuwa dito. Kita nyo po ha. Ito po, tingnan nyo po yung mga sinasabi ng taong bayan dito. Ayan po, ano sinasabi dito? Dapat nga pag-isipan ng mga congressman na sa kabila ng krisis ngayon, dapat wag na ituloy ang impeachment. Kawawa ang mga tao, nating mga Pilipino, kulang na ang kanilang sahod, pambili ng mga pangangailangan sa pamilya dahil sa lumala lang korupsyon sa bansa. Tapos ngayon gagastos na naman ng malaking pera galing sa buwis ng taong bayan. Wala si Kong Abante kasi nasa US. Nako po, dapat kasama si Rufus Rodriguez at Imano sa listahan at picture. Pangalanan nyo po, pagdating ng eleksyon, alam ng tao kung sinong iboboto nila. Baka mga tiwaling opisyal din sila. Mga kababayan ko, ayan na.
Ilang months na lang ba natitira bago mag-eleksyon ulit? Si Bugoy, bebe. Ayan mga kababayan ko, ala ka. Yari na. Kawawa ang grupo ni Luistro. Napakaraming mga congressman ang tumiwalag dito. Grabe na, mga kababayan ko. Ano bang sinasabi? Wala na. Kawawa naman. Kawawa naman sila, mga kababayan ko. Kawawa ang nagluto ng sinigang. Kawawa ang naglinis ng flooring ng Senado. Kawawa ang taong bayan dahil nakabili na sila ng kanilang mga toga na 7,000 ang isa. Mga kababayan, at umabot ito ng 500,000 na tumataginting na mga Hestas Barabas. Kayo na humusga dito mga kababayan. Bakit kayo umatras ang mga congressman dito? Kasi nga, mababalikan sila ng taong bayan at hindi na sila makakakuha or makakakuha ng malaking boto. Lalong-lalo na po sa isang malaking relihiyon na napakaraming botante na solido. Isipin mo, 4 milyon ang makukuha mong boto na solido. Ito ang magiging lamang mo sa iyong kalaban pag napili ka na i-endorso ng relihiyon na ito na talagang sobrang lakas, sobrang respetado po ito. Kung blacklisted ka, di tapos ka. Kaya natakot ang mga congressman, mababalikan sila dahil wala sa katwiran ang ginagawa nilang pag-impeach kay Sara. Kaya mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, Luistro, alaka, nalungkot na. Nabagsakan na ng langit. Tilima, hindi na maipinta ang muka. Tila nanginginig, kinakabahan, pati si Chua. Na isa po sa mga, sila Benny Abante, nako, iyak na dito, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Si Benny Abante nasa US, nauna nang lumayas. Kasi nga, alam niya na si Sara, yung magiging presidente dito. Ayan na, the karma is coming. The end is near. Ito na ang resback ng taong bayan. Anong masasabi nyo? Isang like, isang share, at isang subscribe. Luistro, iyakan na. Dilima, iyakan na. Trillanes, nanginginig. Parang nilamig. Sundalong kanin. Kumain ng kaning lamig. Mga kababayan ko. Kayo nang umusga dito, bakit nagsiatrasa ng mga pirma dito? Hindi na talaga aabot ang impeachment ni Sara kay Tito Soto. Na excited pa naman nung nakaraan. Bagong planchado ang kanyang toga para maging hukom. Na forthwith daw, agad-agad. Ayan, nagalit ang taong bayan. Yung mga congressman dyan, ayaw na maging co-author ng impeachment. Kulang na kulang ang pwersa. Kaya mga kababayan, kayo nang mag-comment dyan, pasabugin yung mga komento sa comment section. Bilisan nyo po mga kababayan, i-share nyo po ito. Good news po ito sa naniniwala, sumusuporta kay Sara Duterte na siya ay hindi guilty. Siya ay pinagkaisahan. Ginipit na mga tampalasang mga taong ito. Nakakala mo kung sinong malilinis, sila naman ang mga magnanakaw ng mali-malitang kwarta. Si Sara ang pinagdiskitahan nila. Kaya malakas yung kutob ko na hindi talaga aabot kay Itbulaga ito Okay po? Salamat po mga kababayan. Yan lamang po ang magandang balita. Mabuhay po.